Hello. Ayan, hello. Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? Okay. Yes, salamat sa Diyos na masasaya tayo ngayong araw na to. At tayo'y nagagalak na magpuri sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna manalangin po tayo ng sandali. Personal po, manalangin po tayo ng mga ilang minuto para po tayo ay mag-umpisang manalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. O aming banal na Diyos, salamat po Panginoon sa araw na ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay muli mong dinako sa iyong banal na tahanan. Panginoon, pangunahan niyo po kami sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po nawa po ang amin masamba at mapupurihan sa umagang ito, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Sa mga salita, Lord, na aming maririnig ngayong umaga, Panginoon. Gayon din, Lord, gabayan mo rin po, Lord, ang aming awitan, panalangin at mensahe, Lord, na aming maririnig, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga kasalanan ito, Lord, ay amin, Lord, na mapaglabanan, Panginoon. Nawa, Lord, ang iyong mga salita na aming maririnig, Panginoon, ay maging gabay po namin sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod kami sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat din po sa taong nagdaan, Panginoon, sa 2025, na ikaw, Lord, ang aming naging gabay, ikaw ang aming doktor, Panginoon, lalo na sa mga nagkasakit sa amin nung nakaraang taon, Panginoon. Ikaw, Lord, ang aming Savior, Panginoon. Hallelujah. Gayon din, Lord, dinadalangin ko rin na gabayan mo rin kami, Lord, sa taong 2026 na ito, Panginoon. Na ikaw, Lord, ang maging puso namin, Panginoon. Na ikaw po nawa, Panginoon, ang aming ang maging ilaw at gabay, Panginoon, sa aming lakarin, Panginoon. Nawa sa oras na ito, Panginoon, nawa tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming mga puso at isipan, Panginoon, ay maging handa sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. O aming Diyos, sa iyo po naming inaalay ang araw na ito, Panginoon. Nawa ikaw ang aming mapapurihan at masamba. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, kung meron po tayong mga Biblia, makipagbukas po tayo sa Awit 34, verse 17-18. Agad dinidinig ang daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Verse 18. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang mga walang pag-asa. Nais ko lang pong mag-share ng konti po dito sa verse na ito. Sabi po dito sa awit, kapag daw ang mga taong matuwid at lalong malapit sa Panginoong Diyos, ang kanilang panalangin ay dinidinig ng Panginoon. Mawalan ng pag-asa kung tayo po ay, lalo na kung tayo po ay nagdaranas ng nagdaranas ng mga pagdurusa o wasak na ang ating mga puso, lumapit lang po tayo sa Panginoong Diyos. Siya po ang ating kalakasan. May pag-asa po sa Diyos, lalo na sa mga pusong durog. Okay po, thank you po. Ngayon po tawagin na natin ang ating mag-aawit, si JM.
Isang mapagpalang hapon, umaga pala. Sa bawat isa, pwede po bang anayahan ng bawat isa na tumayo at sasama-sama po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga na ang Diyos ang ating kalakasan. Amen po ba? Amen. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ay banal. Siya ay dakila. Amen. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Siya ang nag-iisang Diyos na deserve ng ating mga papuri at pagsamba. Amen po ba? Amen. Kaya sama-sama po tayong magpuri. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga boses upang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Tayo po yung maawit. Awitin po natin, You are holy. You are holy. You are mighty. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will love you all of my days. You are Lord of Lords. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Minsan pa, you are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you all of my days. You are Lord of Lords. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Minsan pa, you are Lord of Lords. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. For the last time, let us sing the attributes of our God. You are Lord of Lords. You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything.
Prince of Peace. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Amen. Amen. As we continue to worship God, let us continue to declare the attributes of our God. That He is unchangeable God. He is unshakable God. He is the God who are with us in the good times and the bad times. Amen. Let us continue to worship Him. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. Just the way it is. You are not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Sing, you are God alone. And you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. Sing, you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone right now, and right now in the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. And somebody, you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unchangeable, unshakable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable.
unstoppable. That's who you are. Unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. You're unstoppable. That's who you are. Oh, Jesus' name above all names. He is worthy. You are worthy of our praise. Every heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. We sing His name, Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. How great is our God. Let's sing by name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. How great is our God. Let us sing how great our God is. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. For the last time we sing how great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Let's pray. Lord, indeed, Lord, that you are unchangeable. You are unshakable, Father. You are unstoppable, God, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for being great, Panginoon. We thank you, Lord, for being good. Lord, we thank you, Lord, because every good times, Panginoon, every bad times, you are with us, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsaama sa amin, Panginoon. Tuloy nga, Lord, na you are the God who heals. You are the God who is worthy of our praises, Panginoon. Lord, you are the King of Kings, the Lord of Lords, na patuloy naming sasambahin, Panginoon. Na patuloy naming dadakilain, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. No? Kayo po ba ay na-bless? Sa ating pag-aawitan, tunay nga po na ang ating Panginoon ay unchangeable. Kayo po ba ay naniniwala doon? Na ang ating pong Panginoon ay unshakable and unstoppable. Amen po ba? Kaya marapat lamang po na awitin natin. Ganun po ang tunay na pagsamba. Ayun po ang tunay na pagsamba. No, yun po ang tunay na worship
mga kapatid, yung sambitin natin ang katangian, ang nature, ang character, and attributes po ng ating Diyos. That's the real worship, mga kapatid. Na kung saan habang nag-worship tayo ay sinasabi natin ang katangian at kadakilaan po ng ating Panginoon. Kaya nawa ang ating pong awitin pong iyon ay nakaabot sa paanan po ng ating Diyos at iyon ay naging magandang handog ng pagsamba. At ngayon po, bilang tayo po ay tutunghay sa ating pag-uusapan ngayong umaga pong ito, bilang tayo'y nag-alay ng pagsamba sa ating Panginoon, hayaan po natin na ang ating Panginoon naman ay ang siyang magbigay po sa atin ng pagpapala ngayon sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. At sige po, I invite everyone to close your eyes sa oras po na ito at I encourage po na ang bawat isa ay manalangin na kunin niyo pong pagkakataon to upang kayo po ay makipag-usap sa Panginoon na sa oras nito ay kayo po ay kanyang katagpuin, kayo niyo po ay kanyang kausapin, kayo po ay kanyang turuan, at higit ask God to reveal Jesus sa inyo pong mga buhay. As the Holy Spirit, the indwelling Holy Spirit, mga kapatid, na ipakita ang katotohanan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At tigit kung ano ang ginawa niya sa iyong pong buhay. Ama naming banal, muli sa oras po na ito, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Inais po naming itaas ang inyong pong pangalan. Tunay nga po, Ama, na ikaw ay nag-iisang Diyos. Tunay nga po na ikaw ay unchangeable God, unshakable God, and unstoppable God. Kaya, O Lord, dalangin po namin na sa oras po na ito na kami ay mag-aaral, magbubulay-bulay ng inyong pong salita. At Ama, sa patuloy po namin na pag-aaral, pakikinig ng inyong pong salita, nawa ay mabago nito ang aming buhay. Kaya po sa oras na ito, dalangin po namin sa banal na Espiritu na nananahan sa amin, na ang banal na Espiritu ay pangako ng Panginoon na siyang tutulong sa amin. Nawa ngayon, ang banal na Espiritu po ay kami ay tulungan na maunawaan ang katotohanan mula po sa inyo pong salita. Higit tulungan po kami ng banal na Espiritu na maunawaan at makilala ang aming Panginoong Jesucristo. Higit makita ang katotohanan na ginawa ng aming pong Panginoon. Kaya, O Lord, tulungan niyo po kami na maunawaan ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ng katalinuhan na magmumula po sa inyo. At Lord, nawa ang katotohanan ng inyo pong salita ang siyang tumimo sa aming mga buhay. Kami po ay naniniwala na ang katotohanan ay nakakapagpabago ng buhay. Ang katotohanan na na-apply ay yung tunay na nakakapagpabago ng buhay. Kaya ito pong katotohanan na aming pag-uusapan, na aming mapapakinggan, aming mapag-aaralan, nawa ay ma-apply po namin ito sa aming buhay at tunay na mabago nito ang aming buhay. Tigit ang aming pagmamahal sa aming pong Panginoon. Kaya, O Lord, dalangin po namin sa oras nito ang isang banal at makabuluhang enkwentro po sa iyo ngayong umaga pong ito. Ama, dalangin ko po bilang inyo pong lingkod na itago niyo po ako sa inyo pong likuran at ikaw lamang po ang siyang makita, ang biyaya mo lamang po ang siyang makita. Dalangin ko po ang karunungan at katalinuhan at katapangan na ihayag ang katotohanan ng inyo pong salita. Ganoon din po sa oras nito ay dalangin para po kay Pastor John na siyang maghahayag din po ng katotohanan ng inyo pong salita sa lugarin ng Marilao. I pray, O Lord, na gamitin mo siya mightily, O Lord, sa lugarin po ng Marilao na yon upang maunawaan ng maayos na mga kapatiran po doon ang katotohanan po ng inyo pong salita. Katalinuhan at karunungan din ang magmumula po sa inyo ang maranasan po ni Pastor John. Ang lahat po ng ito, Ama, ay binabalik po namin ng may pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yon, praise God. Muli ay welcome po sa ating series
Hindi pa po tapos ang January, pero still, hindi po natin alam kung hanggang ilang buwan o ilang months, linggo po nating tatalakayin itong Knowing Jesus. But I pray sa mga sandali pong ito, mga kapatid, ay lumalim na po ang pagkaunawa po natin sa ating Panginoon. Lumalim na po ang pagkaalam, pagkakilala po natin sa ating Panginoon. Kasi ito po ang purpose ng ating pinag-uusapan. At ito po ang purpose natin, no? Kasi po tayo po yung mga mananampalataya na hindi po tayo natapos na tinanggap lamang po natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. Hindi po natatapos doon ang pagiging isang Kristiyano. Hindi po na tinanggap natin ang Panginoon, tapos yun na po yun. Wala na tayong gagawin. Ang pagiging isang Kristiyano po ay nagpapatuloy at lumalago. At isa po sa paglago ng isang Kristiyano ay yung pagkakaroon po niya ng malalim na pagkakilala sa kanyang Panginoon. No, kaya po nawa ang serye po natin ito ay nakakatulong para mas makilala po natin ang ating Panginoon. So kung magbabalik tanaw po tayo, sino po nakakaalala sa atin ng unang pinag-usapan natin? Noong unang linggo ng taon ng January, ano po ang pinag-usapan natin patungkol po sa ating Panginoon? No, ito pong yung first topic po natin na yun ay essential o mahalaga sa ating buhay Kristiyano. No? Sino po nakakaalala? Ang pinag-usapan po natin mga kapatid, isa sa pinakamahalaga na dapat alam po natin bilang mananampalataya sa mga kabataan, meron bang nakakaalam? Na ang pinag-usapan po natin is Jesus is a fully God and fully man. Diba? Ito pong doktrinang ito mga kapatid ay napakahalaga sa ating Christian life. Bilang isang Kristiyano, ito po ang pinaniniwalaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Na siya po ay Diyos. Siya po ay eternal God, eternal Son of God. At hindi lang po siya basta Diyos, dahil siya po ay tao din. Siya po ay nagkatawang tao, no, na pinanganak ni Birhen Maria. No, at ano ba po, last week, no, pang third Sunday pa lamang po natin to. So ibig sabihin fresh pa po. No, so ano po yung next na pinag-usapan natin last week? Sino po nakakaalala mga kapatid? No? Yes. Knowing Jesus po ang series po natin, pero ang pinag-usapan po natin last week ay pinag-usapan po natin kung paano namuhay si Jesus dito. Nakita po natin, natutunan po natin na si Jesus ay sinless Savior. So Jesus lived a complete sinless life. At nakita rin po natin yung kahalagaan na bilang Panginoon po natin, ay mahalaga po na siya ay nabuhay na walang kasalanan. Dahil kung siya po ay namuhay ng may kasalanan, no, because without the sinlessness of Jesus, there is no salvation. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang ating Panginoong Jesucristo nung nabuhay po siya dito sa lupa ng 33 years, kung di po ako nagkakamali, kasi 3 years ang ministry po ng ating Panginoon, sa loob po ng 33 years po na yon, kung ang ating Panginoon ay nagkasala ni isang kasalanan po, wala pong kaligtasan. Wala pong salvation. At kung siya po ay makasalanan, wala rin po tayong matatamong kapatawaran. At higit sa lahat, wala tayong pag-asa kung ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong kasalanan. That's why mga kapatid, it's very important po sa atin na malaman at maunawaan po natin ito na ang ating Panginoon ay namuhay dito sa lupa nang wala pong kasalanan. Ni isa, hindi po siya nagkaroon, hindi po nabahiran ang kanyang buhay. No, kaya po sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, ang ating pong pangatlong pag-uusapan patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay substitute who died for us. No?
Na bilang isang Kristiyano, maunawaan natin to, na siya ay kapalit natin na namatay po para sa atin. Jesus, the substitute who died for us. No? Alam niyo po mga kapatid, maganda po itong serye po natin ito kasi hindi lang po lumalalim yung pangunawa, pagkakilala po natin sa ating Panginoon, kundi nagkakaroon parang training na din po ito kung paano po natin ibabahagi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi po natin kilala ang ating Panginoon, paano po natin siya mai-share? 'Di ba? Kung hindi po malalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, paano natin siya mapoproclaim? 'Di ba? Kaya po napaka-importante. Parang ano na po 'to? Double na po 'to. Isang paglalim sa Panginoon at training kung paano natin maipapahayag o may share po ang ating pong Panginoon, no? Pero alam niyo po mga kapatid, ito po kasing pinag-uusapan po natin ay grounded din po ito sa ating statement of faith. Ito po yung pinaniniwalaan po natin bilang isang iglesia patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung simula po nung pinag-uusapan po natin nung week 1, ay grounded po ito sa kung ano talaga, sa nakapaloob yung pananampalataya po natin pagdating po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ito po yon ang ating statement of faith, mga kapatid. Nawa, nababasa po natin, no? So, ang sabi po dito sa statement of faith po natin, we believe in Jesus Christ, that eternal Son of God, fully God and fully man. Ito po yung topic natin nung first Sunday. Conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, He lived a sinless life. So, yun po yung topic natin last Sunday. At ngayon po, ang topic po natin, died as substitutionary atonement for sin. So nasa pangatlo na po tayo. Kasunod po niya, rose bodily from the dead and ascended to heaven, intercede for believers and will return visibly to reign in glory. Mga kapatid, ito po ang pinaniniwalaan po natin, pinananampalatayaan po natin patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Kasama po ito sa statement of faith po natin bilang isang iglesia. Na kung tatanungin po tayo ng tao kung ano ang paniniwala po natin patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yon. Na tayo po ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Na siya ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. No? So, dito po rin iikot. So, maganda na rin po ito na lumalalim po tayo sa doktrina. Kaya ito po mga kapatid, ito po ay hindi lamang po konsepto ng theological na pag-aaral, kundi mas malalim po ito mga kapatid. Kasi ito po ay buhay. Itong pagkaunawa, pagkakilala po natin sa ating Panginoong Jesucristo ay life. Buhay po ito. No, dito po nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan sa pagkakilala po natin sa ating Panginoong Jesucristo. At totoo, truth, at makapangyarihang katotohanan na nagbabago sa paraan ng pagtingin po natin sa Diyos, sa ating sarili, at sa ating buhay. Kaya nga po, sabi ko po kanina sa ating panalangin, mga kapatid, truth doesn't change lives. Ang katotohanan po ay hindi nakakapagpabago ng buhay. Ang tunay po na nakakapagpabago ng buhay, yung katotohanang isinasabuhay. Truth doesn't change lives, it is truth applied that changes our lives. Baliwala po yung pagkakilala po natin sa ating Panginoong Jesucristo kung hindi po natin ito i-apply sa ating buhay. Baliwala po yung napapakinggan natin every Sunday kung hindi po natin i-apply itong katotohanan nito sa ating buhay. Huwag po tayong umasa na mababago yung buhay natin pag narinig lang po natin itong katotohanan nito. Higit na mababago ang buhay po natin kapag in-apply po natin at isinabuhay po natin at isinapuso po natin itong katotohanan patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, truth doesn't change life. Magiging information lamang po yung katotohanan na yon kapag hindi po natin ito in-apply sa buhay po natin. Kaya nga minsan ang panalangin po natin, hindi lamang po ito maging informational,
maging head knowledge, kundi maging transformational, na baguhin ng katotohanan itong buhay po natin. No, kaya po, ito po ang sentro ng ating buhay bilang mananampalataya. No? At yung pagkakilala po natin, yung pag-uusapan po natin ngayong umaga, ay ito ang makakapagligtas sa atin. Na merong isa umako na dapat sanay sa atin. May isang umako na dapat sanay sa atin. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Mamaya mas makikita po natin yung katotohanan po na yan. So, bago po natin mas magpakalalim dun sa bagay na pag-uusapan po natin, tingnan po muna natin yung dahilan kung bakit kailangan ng substitute. Siguro alam naman po natin yung word na substitute, di ba? Minsan sa basketball, sub, di ba? Yung papalitan po natin yun. Yun po yung substitute, kapalit. Ngayon, tingnan po muna natin kung bakit kailangan ng mayroong kapalit, bakit kailangan may substitute, bakit kailangan tayong palitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil mga kapatid, it's itong katotohanan na ang lahat ay nagkasala. For all have sinned. So ito yung dahilan kung bakit po pala kailangan ng kapalit. Sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang iba po mga kapatid ay hirap pa rin tanggapin ang katotohanan mula po sa salita ng Panginoon na to na sila'y makasalanan. Na tayong lahat ay nagkasala. May mga tao pa rin na dinidinay nila na mabuti ako. Ayos ako mabuhay. Namuhay ako ng matino, ng maayos dito sa lupa. Pero ito ang katotohanan po, mga kapatid. O marahil, tanggap naman nila na sila'y makasalanan. Okay naman sa kanila, alam nila yung katotohanan na yun, na tayo'y lahat ay makasalanan. Pero, may iba na hindi pa rin lumalapit sa Panginoon. Diba, alam na nila na sila'y makasalanan, pero hindi pa rin nila tinatanggap ang Panginoon. Pero ito ang isang katotohanan at dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangang may kapalit. Kung bakit may kailangan ng substitute. Dahil lahat po tayo ay nagkasala. At hindi lamang po itong yung kasalanan po na yung nagkasala po dito, mga kapatid. Hindi lang ito yung nagkamali tayo. Hindi itong nagkaroon lang tayo ng nagsinungaling tayo. Hindi po, mga kapatid. Ang nagkasala po dito, ang ibig sabihin po nito ay rebellion. No, tayo po ay naghimagsik laban sa banal at makatarungan na Diyos. Naghimagsik po tayo, nagrebelde po tayo sa Diyos na banal at makatarungan. Yun po yung ibig sabihin na lahat ay nagkasala. Lahat ay sumuway sa Diyos na banal at makatarungan. At hindi lang yan, mga kapatid. At sa bawat tao, no, na nagkulang sa pamantayan ng Diyos, at dahil po siya ay banal, hindi po pwedeng baliwalain ng Diyos yung kasalanan. Hindi pwedeng itolerate ng Diyos yung kasalanan. Hindi pwedeng banal siya tapos okay lang na makasalanan, na mayroong kasalanan. No? Kaya po, mga kapatid, may epekto po ang kasalanan. Ang epekto po ng kasalanan, mga kapatid, sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So ibig sabihin, mga kapatid, nung tayo ay hindi umarok sa kaluwalhatian ng Diyos, nang lahat tayo ay nagkasala, meron pong epekto yun. Meron pong kabayaran yun. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Ang kamatayan po dito, mga kapatid, ay hindi lang po ito physical death. Ito po ay spiritual na kamatayan. No, ito po ay pagkahiwalay sa Diyos na banal. Kasi kung titingnan po natin in Genesis, makikita po natin sa una pa lang kung gaano kaganda ang buhay ni Adan. Nakakapaglakad po sila sa Garden of Eden na nandun ang presensya ng Diyos, na nakakausap nila ang Diyos. Pero nung nagkasala, dun po ay napahiwalay. Kaya mga kapatid, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan.
Kaso ang katotohanan, mga kapatid, marahil hindi matanggap ng iba, wala po tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. Wala po tayong kakayanan na bayaran ang utang ng kamatayan. Hindi po natin kayang bayaran yun, mga kapatid. No? Ibig sabihin, mga kapatid, yung kaligtasan na mayroon tayo, wala po tayong ambag sa kaligtasan natin. Wala po tayong tulong na ginawa para tayo ay maligtas. Kasi wala po tayong kakayanan, wala tayong kakayang bayaran yon. Pero kung titingnan nga natin, mga kapatid, ang ultimate lang na ambag natin, kung meron man tayong ambag sa kaligtasan natin ay ang kasalanan. Yun lang, mga kapatid. Kasalanan. Kung meron man tayong ambag ay kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, for the wages of sin is death, dahil ito ang katotohanan, kaya kailangan ng merong kapalit. Kaya kailangan ng substitute. Kasi hindi po sapat yung mabubuting gawa. Hindi po sapat na religious ka. Hindi po sapat na namumuhay ka ng maayos. Dahil ang kasalanan ay meron pong kabayaran. No? At kung wala pong papalit sa atin, at kung tayo lang ang magbabayad ng pagkakasala po natin to, hindi sapat. Kaso yun po ang problema, mga kapatid. Hindi din natin kaya, hindi rin sapat. Kaya meron pong may pumalit po. No? Meron pong umako. Kaya nga madalas po na tanong ng karamihan, mga kapatid, madalas po itong tinatanong, how can a holy God and righteous God forgive guilty sinner without compromising His justice? Paano po mapapatawad ng banal at matuwid ng Diyos ang mga nagkasalang makasalanan nang hindi sinasakripisyo ang kanyang katarungan? Paano daw po yun, mga kapatid? Paano tayo pinatawad ng Diyos? Paano tayo minahal ng Diyos, pinatawad ng Diyos na hindi nakukompromiso yung pagiging just niya, yung pagiging makatarungan niya? Imagine niyo, mga kapatid, ang Diyos na sinasamba po natin sa oras na to, ang Diyos na kinakausap po natin, pinag-aaralan po natin, ang Diyos na meet po natin every Sunday is the holy God and a righteous God and a just God, at tayo ay pinatawad. Paano po nangyari yung bagay po na yon? Ang sagot, kapatid, the answer is found in one person. Jesus Christ, our substitute. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ang sagot sa katanungan po na yon. Na kung paano pinatawad ng isang banal at makatarungan na Diyos ang makasalanan na tao. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating kapalit. No? Pinatawad niya po tayo. Alam niyo po, mga kapatid, ang konsepto po o prinsipyo po ng substitute ay makikita po natin to simula pa lang sa Genesis. Kung babalikan po natin, kung magbabalik tanaw po tayo, ang unang substitute na nangyari po ay sa Genesis chapter 3 verse 21. Alam niyo po yung istorya na yon? Noong nagkasala po si Adan at si Eva, ano po ang ginawa ng Diyos? Ano po ang ginawa ng Diyos nung nagkasala? Maliban sa hinanap ng Diyos si Adan at Eva, ano pa po ang ginawa ng Diyos? Di ba, na-realize ni Eva at Adan na sila ay naked. Di ba? Na-realize po. Ano po ang ginawa? Ang ginawa po ng Panginoon in Genesis chapter 3 verse 21, ang mag-asaway iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ibig sabihin, mga kapatid, in Genesis chapter 3, dun pa lang makikita po natin na meron ng konsepto ng substitute. May konsepto na po ng kapalit. Kasi dito po, makita natin na may dumanak na dugo. Dito rin po natin makikita yung unang pagdanak ng dugo. At ito pong Genesis chapter 3 verse 21 po na ito is, ano po ito overview.
o preview po na ito ng gagawin ng ating Panginoong Hesukristo na dadanak ang dugo. Ibig sabihin din mga kapatid, para mabihisan, para malinis, meron pong dugo, may kabayaran po na kailangan. Meron pong kapalit. At makita po natin na ang Diyos ay sa simula pa lang ipinakita na ang gagawin ng ating Panginoon, na siya ang ating kapalit. Kasi yung konsepto po ng substitute ay nasa umpisa pa lang. No? In Genesis. Kaya nga po kung babasahin po natin ang banal na kasulatan ng Diyos, makikita po natin every books sa Biblia ay makikita po natin yung foreshadow ng ating pong Panginoong Hesukristo. Makikita nyo po, makikita nyo po yung kung sino ang Panginoon, kung ano ang gagawin ng ating Panginoon. Kaya po, I-encourage sa ating bawat isa po na magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. O makinig ng salita po ng Panginoon. Sa mga medyo malabo na po ang mata, may audio Bible po tayo sa YouVersion. Pwede nyo pong i-download yon. Literal po, ako po ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos. Audio Bible po pag sa office po ako. Aside sa Bible reading ko paggabi, pag dito sa kwarto. Sa office po ay nakikinig din po ako. At makikita nyo po, napakaganda po kapag audio Bible. Kinikwento po ang Biblia. Ganun nyo po siya ma-appreciate. Kaya I encourage everyone na kung hindi po natin kayang magbasa, makinig po tayo. No? Kasi maliliit po ang letter ng Bible. Meron po tayong audio Bible. Balikan po natin, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. At higit makikilala po natin siya. So, balik po tayo mga kapatid. Hindi lang po sa Genesis, makikita natin yung konsepto ng substitute. Even in Exodus, mga kapatid, sa Passover Lamb, ay nandun din po na merong kapalit, na merong kailangan dumanak ng dugo. Sabi po dyan, kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ang pintuan ng bahay na kakainan at kinatay na hayop. May kinatay na naman po mga kapatid. May kapalit na naman. Para makaligtas po sila sa salot, ay kailangan merong kapalit, may dumanak na dugo. Diba? Ito po tinatawag natin na the Passover Lamb. Na kung saan inutusan ng Diyos ang bawat sambahayan na ipahid ang dugo at ng kordero sa mga poste. No, dahil sa verse 13, makita po natin, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirahan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. Ibig sabihin, dahil po dun sa dugo na yon, hindi po sila mapapahamak. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Diba? Makita po natin, sa pangalawang pa lang ay nandun na yung konsepto ng substitute mga kapatid. Konsepto ng kapalit na merong isa na dadanak o mawawala ang buhay o dugo na dadanak para makaligtas. No? So sa Old Testament pa lang mga kapatid, nakita na natin yung ginagagawin ng ating. Ito rin po ay foreshadow ng gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa pagliligtas po sa atin. No? At dahil po sa dugo na yon, nakaligtas sila sa salot. Kaya makikita po natin na simula pa lang, nandun na yung ideya ng Diyos na kailangan mayroong papalit. At hindi pa yan mga kapatid. In Leviticus, nandun yung the sacrificial system. Kung babasahin po natin ang aklat ng Levitico, makikita po natin doon ang iba't ibang uri ng sakripisyo. Meron po tayong tinatawag na burnt offering, meron po tayong tinatawag na sin offering, guilt offering, peace and fellowship offering. Ibig sabihin, meron talagang kapalit, na meron kang iaalay para malinis ka. No? At meron pong araw na tinatawag na Yom Kippur, ang mga taga-Leviticus po. Kung ang tawag doon ay Day of Atonement, isang beses lamang po yun nangyayari sa loob ng isang taon na kung saan sila po ay mag-aalay ng baka, ay ng kambing, no? At ng tupa po mga kapatid. No? Ang isa po doon ay kambing
na ang reputation po yun para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. At yung isa ay isang scapegoat. Ay, pag nagsimbolo po yun na sila'y pinapalaya na o pinapalayas na yung bagay po na yun. Pero mga kapatid, makita po natin sa ideya po na yun, sa konsepto po na yun sa Old Testament, na hindi po talaga sapat yung dugo ng hayop para bayaran yung kasalanan po natin. No, yun po yung malaking problema, mga kapatid. Bagamat pinakita ng Diyos yung konsepto po na yun na kailangan merong kapalit, may substitute para lang malinis, mapatawad sa kasalanan. Pero imagine niyo mga kapatid, kung ikaw yun, baka ubos na yung mga kambing mo. Imagine kung may 100 kang kambing, paglipas po ng isang araw, ilang mga kasalanan kaya magagawa natin. Kung every kasalanan ay mag-offer ka ng kambing, ubos ang kambing. Di ba? Ubos ang puhunan. Kaya nga po, yun ang problema, mga kapatid. Hindi po sapat yung dugo ng hayop o dugo ng kambing para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ayun po sa Leviticus, sabi po sa Hebrew chapter 10, verse 4, sapagkat hindi maaring alisin ng dugo ng mga toro at mga kambing ang mga kasalanan. Pinakita lang ng Panginoon, ng Diyos, ang konsepto ng substitute, mga kapatid, sa pamamagitan ng toro at kambing o ng mga hayop. Pero hindi sapat ang mga bagay po na yon para linisin at patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. No? Kaya mga kapatid, doon po papasok ang ating Panginoong Jesucristo. Knowing Jesus, the substitute who died for us. Makilala po natin na ang ating Panginoon ang siyang ating substitute. Na siya yung pumalit sa lugar na dapat nandun tayo. Siya yung humako na dapat tayo yung humako. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na si Jesus ay Diyos. At napakahalaga po na si Jesus ay nabuhay ng walang kasalanan. Kasi yung mga inaalay po na tupa po na yun, hindi lang po yun basta tupa lang o kambing na kukuha lang po sila. Dapat maayos, firstborn. Ibig sabihin maganda, presentable din yung iaalay po nila. No? Kung doon pa lamang po sa konsepto ng kambing, ng tupa ay dapat presentable na, dapat maayos na, dapat firstborn, dapat walang kapansanan yung hayop po na yon. Doon papasok mga kapatid yung kahalagahan kung bakit kailangan walang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kailangan blameless, spotless, o without blemish yung kapalit po natin. No? Kaya nga mga kapatid, Jesus lived the life we failed to live. Ipinasamuhay po ng ating Panginoong Jesucristo yung buhay na nabigo tayo. Yung buhay na dapat maayos, dapat ay may relasyon sa Diyos, maayos at banal. Siya na po yun, gumawa nun. Namuhay siya ng mayroong kabanalan. Namuhay siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos na dapat bilang mga nilikha ng Diyos, tayo po yun ay sumunod sa kalooban niya. Pero nabigo po tayo nun. Pero ang kagandahan, Jesus lived the life we failed to live. Ipinasamuhay po ng ating Panginoon. Hindi siya nagkasala, hindi siya lumabag, hindi po siya nagkulang. No? Kaya yung katangian ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos, na siya ay walang kasalanan ay napakahalaga po nun. At mga kapatid, makita po natin in John chapter 10 verse 18, walang kumuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinigay. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po pinilit ang ating Panginoong Jesucristo na ialay ang kanyang buhay. Hindi po pinilit ang ating Panginoong Jesucristo para palitan po tayo sa ating kalalagayan.
Ibig sabihin, wala pong kumuha ng kanyang buhay, kundi ibinigay, inialay niya yung buhay niya para po sa atin, mga kapatid. Kaya Jesus chose the cross, mga kapatid. Pinili po ng ating Panginoong Jesucristo ang krus ng Kalbaryo. At it was not an accident. Hindi po aksidente na pinili ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang krus ng Kalbaryo. Pinili niya po talaga ito. Pinili niya na mamatay. Kusa, ibinigay niya po ang kanyang buhay. Kaya nga, bilang kapalit, bilang substitute po natin, mga kapatid, Jesus took our place on the cross. Imagine, mga kapatid, dapat tayo yung nasa krus. Tayo dapat yung nakahang, tayo dapat yung nakapako, tayo dapat yung hinampas, tayo dapat yung namatay. Pero siya po ang umako. Siya ang tumanggap ng galit ng Diyos. Siya ang tinuring na makasalanan upang tayo'y maging matuwid. Yun po yung ginawa. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon bilang substitute, mga kapatid. No? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5:31, siya na hindi nakikilala ang kasalanan ay ginawa niyang kasalanan para sa atin. No? Hindi po siya sinful o ginawang makasalanan, kundi ginawang kasalanan. No? Kasi dala-dala ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, yung kasalanan po ng buong sanlibutan. Inako. Pero hindi po siya nagkasala. No? Ayun po ang ano dito. Ginawa siyang kasalanan para po sa atin. No? Kaya nga in Isaiah chapter 53 verse 5, siya ang nasugatan dahil sa ating pagsuway. Ang parusang nagbigay sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya. Yun yung substitute pa, mga kapatid. Knowing Jesus bilang substitute po natin. Bilang kapalit. No? Na dapat na tayo yung mga tumanggap, pero siya po ang umako. Kaya nga mga kapatid, makita po natin na bawat titingnan po natin o mapapatingin tayo sa cross, the cross is both justice and love. Hindi lang po yan simbolo, mga kapatid. Hindi lang po yan nakasanayan ng isang iglesia na may cross. That every time na tayo titingin sa krus ng Kalbaryo, makikita po natin yung hustisya ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos. Ang krus, ang hustisya ng Diyos ay naipakita. Ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan. Sa krus, ang galit ng Diyos sa kasalanan ay ibinuhos. Sa krus, ang awa ng Diyos sa mga makasalanan ay ipinagkaloob. Yun po, bawat oras na titingin tayo sa krus, makikita po natin yung hustisya at pag-ibig ng Diyos. Kasi sa krus, nagtagpo ang hustisya at pag-ibig. Ang iba po dyan, ang tawag dyan, nag-kiss, nag-meet. Pero yun po ang katotohanan, mga kapatid. At yun po yung tanong kanina. Paano ang banal na Diyos, makatarungan na Diyos, matuwid na Diyos ay pinatawad ang isang taong makasalanan? Ito po yun, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, nandun ang hustisya at nandun ang pag-ibig ng Diyos. Yun po yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya, what the substitute accomplished, mga kapatid? Ano kung pinalitan tayo ng Panginoon? Ano kung siya yung naging substitute po na to? Ano yung accomplishment nito? Ano yung bunga po ng bagay po na to? Mga kapatid, nagkaroon ng kapatawaran. Lahat po tayo pinatawad ng Diyos. Ang krus ay hindi nagtakip, hindi lang tinakpan ng kasalanan natin, kundi ito ang ganap na nag-alis nito. Ang krus ang patunay na ganap ka na pinatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pinatawad na po tayo. Kaya nga, mga kapatid, kung binayaran na ni Kristo ang lahat ng iyong kasalanan,
Bakit ka pa nabubuhay na parang may utang ka pa sa Diyos? Na parang yung buhay natin ay ipinapasamuhay natin to earn salvation, to earn the approval and favor ng Diyos, mga kapatid. Kasi nung the moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, mga kapatid, nandun na ang pag-ibig niya. Nandun na yung favor niya. Nandun na yung approval niya. Nandun na yung blessing niya. Nandun na yung pagmamahal, nandun na yung awa, nandun na yung grasya, at higit sa lahat, nandun na yung kapatawaran. So mga kapatid, paalala po sa atin to, na huwag tayong mamuhay na parang kailangan nating ma-earn yung salvation. Kaya nga po, kung tayo po ay nakiisa sa prayer and fasting po natin, sa breakthrough po natin mga kapatid, nandun po yung breakthrough nung bandage. Yung isa po sa representation ng bandage doon, mga kapatid, yung bagay na nakakapagpasakal sa atin para mamuhay po tayo sa kalayaan. Kalayaan na tayo pinalaya na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi yung konsepto po noon, yung bandage po na yun, parang ina-earn yung salvation, ina-earn yung favor ng Diyos. Pero ang katotohanan, nung tayo tumanggap, nandun na, ibinigay na po ng Diyos yung favor niya, yung love niya, yung approval niya. No? Kaya mga kapatid, ang katotohanan na nawa ay magbigay sa atin ng kalayaan, ng kagaanang mamuhay na hindi na natin kailangan pang pagsikapan na magkaroon ng kaligtasan. Dahil ito po ay regalo. At merong kapalit, merong substitute para ma-earn po natin o para matamasa po natin yung kapatawaran po na yan. Kaya mga kapatid, stop na po tayo sa pamumuhay na parang ang layo natin sa Diyos. Stop na po tayo sa pamumuhay na parang may utang tayo sa Diyos. Kasi ang katotohanan mga kapatid, binayaran na po iyon ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating kapalit, na siyang ating substitute. Pangalawa mga kapatid, makita natin na tayo ay meron ng kasunduan o pagkakasundo sa Diyos. No? Dahil sa substitute, sa ginawa po ng ating noon, dahil siya ang kapalit natin, na-reconcile po tayo sa ating Diyos. Nagkasundo po, na tayo po ay dating kaaway ng Diyos. Ngayon ay anak na tayo ng Diyos. Kasi una pong nasira, yung nahulog ang tao sa kasalanan, ang relasyon po nila sa Diyos ay nasira. At dahil po sa substitute po natin ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ngayon ay pinagkasundo muli sa Diyos. Na tayo dating kaaway, ngayon ay muli anak na ng Diyos. No? Pangatlo mga kapatid, kaya nga po makita po natin, kapag po mababaw, a shallow view of the cross will always produce a shallow love for Christ. Ano po ibig sabihin niyan mga kapatid? Kapag daw po mababaw yung pagkaunawa po natin sa krus ng Kalbaryo, mababaw daw po yung pag-ibig natin sa Diyos. Ibig sabihin, pag hindi po natin lubusang naunawaan ng kahalagahan at kung ano ang bigat ng krus ng Kalbaryo, mababaw daw po yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. Na kapag hindi natin naunawaan yun ng lubusan, hindi natin lubusang mamahalin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakahalaga ng knowing Jesus. Kasi pag kinilala mo si Jesus, makikilala hindi lang kung sino siya, kundi makikilala mo kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At sa pag-alam na yon, yung pagkakilala mo sa Kanya, lalalim ang pag-ibig mo sa Kanya. No? Kaya nawa ay nababago po yung tingin po natin sa krus ng Kalbaryo. No? Pangatlo mga kapatid, merong kalayaan. Nung tayo ay pinalitan po ng ating Panginoon, bilang substitute, nagkaroon po tayo ng kalayaan, freedom. No? Ang krus ay hindi lang nagligtas sa atin mula sa impyerno mga kapatid, pinalaya rin tayo mula sa pagkaalipin sa atin ng kasalanan. Huwag na, kapatid, pinalaya na tayo. Doon tayo iniligtas ng Diyos sa kasalanan. Doon tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan.
So wag na tayong bumalik dun sa kung saan tayo pinalaya ng Diyos. Wag na tayong mamuhay na parang nag-i-enjoy pa tayo sa kasalanan. No? Kung pinalaya ka na ni Jesus, mga kapatid, ano pa ang humahawak sa iyo na ayaw mong bitawan? O ano pang kasalanan na hindi mo mabitawan kung ang katotohanan na ikaw ay pinalaya na ng Diyos? No? Yun po yung isa sa benefit, sa accomplishment nung tayo pinalitan ng Diyos. Meron na tayong freedom. Meron na tayong kalayaan sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. No, kaya nga we have the power to say no, mga kapatid, sa mga kasalanan. Meron tayong kakayanan, meron tayong kapangyarihan na tumalikod sa kasalanan. Kaya ito'y paalala sa atin, mga kapatid, na kung ang katotohanan na ito, na tayo'y pinalaya sa pagkaalipin sa kasalanan, huwag na tayong bumalik sa kasalanan. No? Pang-apat, mga kapatid, wala nang hatol, wala nang condemnation. Yun yung isa sa pinakamagandang accomplishment na to. Ng katotohanan po ito. Wala nang condemnation, mga kapatid, wala nang hatol. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Ang krus ang huling hatol. Wala na pong kasunod yun, mga kapatid. Binigay na. Yung hatol na dapat para sa atin, tinanggap na yun nung kapalit natin na ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala na pong hatol, mga kapatid. Kung sinabi ng Diyos na wala nang hatol, sino ka para hatulan ang iyong sarili? Diba? Parang ganun po ang nangyayari kasi. Kinukondem natin yung sarili natin. Hinahatulan natin yung sarili natin. Kasalanan. Kasalanan tayo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, nung tayo'y pinalitan ng Panginoon doon sa posisyon mo na dapat tayo nandun, wala na pong hatol. Tinanggal na yun ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, walang hanggang buhay. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo niya'y pinalitan, inako na yung dapat po para sa atin, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay ang natamasa po natin. Meron po tayong eternal life, mga kapatid. No? Kung ang kamatayan po ay natalo na ni Kristo, bakit ka pa nabubuhay na takot mawalan ng lahat? Parang, aminin man po natin, mga kapatid, sa oras na to, hindi. May mga bagay sa buhay natin na takot tayong mawala. Ba? Ano man yan, material man yan, pamilya man yan, takot tayong mawala. Diba? Pero ang katotohanan, mga kapatid, kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, walang puwang yung takot para mawala yung lahat na yan. Kasi mga kapatid, mawala man lahat ng bagay na yan, material, pera, kotse, bahay, ang isang hindi mawawala ay buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mawawala po ang lahat. Magugunaw ang lahat, pero hindi po mawawala ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan po na yan. Kaya mga kapatid, kung si Jesus na ang tumanggap ng lahat ng dapat sanay para sa iyo, ano pa ang tinanggap mo na hindi na para sa iyo? Ano pa yung hindi natin tinatanggap? Mga kapatid, ang krus ay hindi lang sagot sa tanong na maliligtas ba ako? Mga kapatid, ito ang tanong na babalik saan? Paano ako mabubuhay ngayon na may kapalit na namatay para sa akin? So ang tanong daw, kapatid, hindi kung maliligtas ba ako, kundi paano ako mabubuhay ngayon na kung saan ang katotohanan na meron palang pumalit para sa akin na dapat ako yung umako. Kaya ang tanong ito, very personal, mga kapatid. Ano yung response mo? Diba? Ano yung response mo? O how does truly knowing that Jesus took our place move our hearts to love Him more?
Pagkatapos ng katotohanan na ito mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pumalit sa posisyon na dapat sa atin. Paano kaya ito makakaapekto sa pagmamahal natin sa Kanya? Paano ito makakatulong para lumalim yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Kasi yun yung goal natin mga kapatid. This 2026, ang naisin natin ay lumalim ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Yung katotohanan po na ito na napakinggan natin. Ano yung benepisyo nito? Ano yung tulong nito? No? Para lumalim yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kasi kung makita po natin yung katotohanan na ito mga kapatid, higit sa lahat, lalalim yung pag-ibig natin. Kaya dito ko sinimulan mga kapatid eh. Kung titingnan mo ito, back to the basic to mga kapatid. Binalikan lang natin yung katotohanan kung ano yung pinananampalatayaan natin. Kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon. Ito yung konsepto nun kapatid. Na yung, baka marahil iba po sa atin, tinanggap lang natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas, pero hindi natin alam kung ano yung ginawa niya. Di ba kaya hindi natin ma-share si Jesus? Kaya hindi natin mamahal-mahal si Jesus? Dahil limitado yung pagkaunawa natin sa ginawa niya. Kung paano niya tayo niligtas. Kaya it's going back to the basics, to the very root, kung ano ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. At itong katotohanan nito mga kapatid, your love grows because you realize the cost. Ibig sabihin mga kapatid, lalago ang pag-ibig mo kay Kristo kapag naunawaan mo yung halaga, yung binayad. No? Kapatid, hindi mura ang ating kaligtasan. Hindi simpleng pagpapatawad ang ating tinanggap. Ito'y pagpapalit ng buhay. No? Kaya hindi lang natin tinanggap ang ating Panginoon, kundi dapat may bagong buhay na po tayo. Pangalawa mga kapatid, your love deepens because you see how personal it was. Very personal. Kaya mga kapatid, in Galatia 2:20, minahal niya ako at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Kung babasahin mo to mga kapatid, pwede mo tong i-memorize. Kung ikaw ay bagsak, kung ikaw ay lupaypay, kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay nadi-discourage, basahin mo ang Galatians 2:20. It's a very personal mga kapatid, na minahal niya ako at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Kaya mga kapatid, hindi lang po namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa lahat, kundi namatay siya para sa iyo mismo. Kaya take it personal mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang katotohanan, pinersonal ka ni Jesus sa krus. Ipersonal mo rin siya sa iyong puso at pamumuhay. Sama mo si Jesus sa buhay mo. Kung ang katotohanan na ikaw ay pinersonal ng Diyos, i-personal mo ang Diyos. No? I-personal mo ang Diyos. Pinersonal ka ni Jesus sa cross, i-personal mo rin siya sa iyong puso at pamumuhay. At pangatlo mga kapatid, your love expands because you see His voluntary sacrifice. Na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi siya pinilit, hindi siya itinulak, kundi kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng mananampalataya po sa Kanya. No? And your love, mga kapatid, becomes obedient love. Ibig sabihin, yung pagmamahal natin ay pagsunod. No, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang emosyon, ito po ay pagsunod. At kapag nakita mo na ang ating Panginoon ang siyang pumalit sa iyo sa krus, ang pagsunod ay nagiging tugon ng pag-ibig, hindi po obligasyon, mga kapatid. Yung pagsunod po natin sa Diyos ay hindi obligasyon natin.
kundi ito ay response. Ito ay tugon dun sa katotohanan na ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin, mga kapatid. No? Kaya hindi ito tulak. Hindi po mabigat sa atin, mga kapatid, na mahalin at sumunod sa ating Diyos kapag naunawaan po natin yung katotohanan po nito. At pangatlo, mga kapatid, your love becomes worship. Yung pagmamahal mo sa Diyos ay pagsamba. Dahil naunawaan mo yung lalim ng katotohanan ng krus ng Kalbaryo, yung pagmamahal mo sa ating Panginoong Jesucristo ay yan ay pagsamba na, mga kapatid. Kaya listen carefully, mga kapatid. Hindi mo kayang sumamba sa Diyos kapag nakita mo ang dugong dumaloy sa krus ay dugong dapat sanay mula sa iyong sarili. Ibig sabihin, mga kapatid, anong dahilan para hindi sambahin ng Diyos? Anong dahilan para hindi i-glorify ang Diyos, hindi i-honor ang Diyos? Kung ang makita mo yung katotohanan na yung dugong dumaloy sa krus ng Kalbaryo ay dapat dugo mo. Diba? Yun yung magtutulak sa atin, mga kapatid. Yung katotohanan na yun para sumamba sa Diyos. Na dapat dugo natin yun, yung dumanak doon, dapat katawan natin nung nakabayubay doon, pero ang ating Panginoon, katawan ng ating Panginoon ng nakabayubay doon, at dugo niya po ang dumanak doon. Kaya nga po, hindi mo kayang hindi sumamba sa Diyos kapag nakita mo ang dugong dumaloy sa krus ay dugong dapat sanay mula sa iyong sariling buhay. Kaya nga kapatid, ang katotohanan, Jesus is not only the Savior who died, hindi lang siya tagapagligtas na namatay, Jesus is the substitute who carried our sin in His body on the cross. Siya'y kapalit na umako ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Jesus stood where we should have stood. Tumayo ang Panginoong Jesucristo na kung saan dapat tayo yung nakatayo. Jesus suffered what we deserve to suffer. Mga kapatid, isang maganda. Paano itong katotohanan na ito hindi magtutulak sa atin na mahalin ang ating Panginoong Jesucristo? Diba? Jesus bore the judgment so we could live in righteousness. Isang napaka-malalim na katotohanan nito, mga kapatid. Na tayo deserve yung wrath of God, yung judgment ng judge, yung penalty, deserve natin yun. Pero inako po yun ng Diyos. Inako po yun ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito, mga kapatid, at dito na rin ako magwawakas, mahalin natin siya ng higit. Bilang pastor, nananawagan po sa inyo na mahalin natin ng higit. Kapag naunawaan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para po sa atin, nawa ang maging response natin ay mahalin natin siya ng higit. Hindi lang yan, mga kapatid. Sambahin siya ng mas totoo. Bawat punta po natin sa ating sanctuaryo, we are so excited to offer our genuine worship to Jesus. Ang isang pinakamagandang response sa katotohanan na ito, mga kapatid, ay pagsamba. Kaya dahil sa mga katotohanan po na yun, sambahin natin siya ng mas totoo. And in spirit and in truth. At huli, mga kapatid, dahil sa mga katotohanan po ngayon, mga kapatid, magtiwala ka sa Kanya ng lubos. Ipagkatiwala mo ang buhay mo po sa Kanya. Wala ka ng ibang dapat pang pagkatiwalaan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, itong mga katotohanan po ito, mga kapatid, nawa ay mas tumutulak sa atin, nakakatulong sa atin na lumago
lumalim yung pag-ibig po natin sa Kanya. Sariwain at unawain mo po, mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyo. Imagine in yourself, ikaw yung nakapako, ikaw yung hinagupit, ikaw yung tumanggap ng pait, ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya mo kayang tagalan yun? Pero ang isang katotohanan, mga kapatid, hindi mo na kailangan pang gawin yun. Because Jesus, your substitute, ay ginawa na yun para sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras na ito, mga kapatid, ang naisin ko lang ay ibalik natin sa ating Panginoon ang pagsamba. Nawa ang katotohanan po ito ay magtulak sa atin para sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, your best response for this wonderful truth is your worship. Ayan mo sa oras na ito ay purihin at sambahin mo ang Diyos sa katotohanang napakinggan. Hayaan mo ang puso mo ay mag-umapaw sa pagsamba sa Kanya. Dahil yung pagsamba mo ay pagpapakita ng pagmamahal mo sa Kanya. Kaya pagkatapos ng katotohanan ito, mga kapatid, na narinig mo, what's next? Anong kasunod? Ang kasunod ay mahalin siya ng lubusan. Ama naming banal, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras po natin. Salamat sa kapalit. Salamat sa substitute, O Lord. Salamat kay Jesus na siyang humako ng lahat na dapat kami yung humako. Inako niya yung kasalanan. Inako niya yung hirap, yung sakit, yung pait. At tumayo siya doon sa lugar na dapat kami yung nakatayo. Kaya Father God, we thank you for sending Jesus Christ as our substitute. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. God bless everyone. Hello, maraming salamat po kay Pastor Charles sa magandang mensahe na kanyang binahagi po ngayong araw. Napakabuti talaga ni Lord. Salamat sa Panginoong Yesus. Dahil sa Kanya, tayo ay naligtas. Salamat sa Kanyang buhay at dugo para tayo ay maligtas. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating offering. Basahin po natin ang Lucas 16, verse 10 and 12. Sabi dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. 11. Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay?
chapter 12, verse 12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Ang ganda po ng mensahe na ito, no? Ang Panginoon kasi po minsan sinusubok tayo sa maliit na bagay. Pero kung ito po ay ating mapapahalagahan, napapagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon sa maliit na bagay, paano pa kung bibigyan tayo ni Lord ng malaking bagay, di ba? Kaya sana, pagka may dumarating sa atin na maliit man na halaga, lalo na sa financial, ay pagpasalamat natin to sa ating Panginoon. Amen. O sige po, tawagin po natin si Ate Pia at si Ate Tess para sa ating ushering. Si Ate Adela na lang at si Ate Emmy. Si Ate Sige po, salamat Ate Emmy, Ate Adela. Tayo po'y manalangin. O aming banal na Diyos, salamat po sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng biyaya, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga biyaya, Lord, na aming natatanggap, Panginoon, na ito po ay aming mapahalagahan, Panginoon, at ma-share po namin sa aming kapwa, Panginoon. Lord, salamat po sa patuloy mong pagbibigay at pag-iingat sa mga nagtatrabaho, Panginoon. Sa mga may negosyo din, Panginoon. Lord, salamat po. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord, ay amin pong maibalik sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng mga pagpapalang ito, Lord, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Lord, salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, salamat po sa walang sawang pagbibigay mo sa amin ng biyaya, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po ang ang Sunday service po natin. 9 o'clock po sana, mas maganda kung nandito. Sorry, late kami. 9:30 po ang start ng ating Sunday service. Tapos yung kids church po, 9:30. 9:30 po. Tapos ang prayer meeting po natin, sana po lahat maging available. 7 o'clock po ang ating start ng ating prayer meeting. Sa Greenfields naman po, yung mga available din ng Sabado, alas 4 po ng hapon, nag-i-start ang ating Bible study sa Greenfields. Yung family camp po natin. Dito po. Pwede na po kayo magpa-register, tama? Pwede na. 1,400 po ang registration fee. Tapos magaganapin po ito sa Chapes Campsite, Cavite po. Okay po. Okay na? Tinatawagan ko na po si Pastor Charles. God, purihin po ang Panginoon. Yung family camp po natin ay gaganapin po yon sa April 17 to 19 ang date po niya. At ongoing pa rin po yung planning at yung preparation po dun sa family camp po na yun. In-encourage po, ang family camp po na yun ay para po sa lahat sa atin. Yun po ay
halo ng kabataan at kananayan. As in family po talaga. No? Tayo po. Isang iglesia po, pwede kung lahat po tayo ay makakapunta po doon, kung lahat ay may kakayanan or kung makakapag-ipon po tayo. Cavite po yun. Sa April 17, 18, 19, kung gusto nyo po na sumama ay willing mag-ipon na po tayo. No? 3 days po yun, Friday, Saturday, and Sunday. Kung tayo po ay makakapag-decide na tayo lahat ay sasama, doon na po ang worship po natin, doon ang Sunday service po natin. So, ini-encourage po ang bawat isa na sumama. Kasi ang tema po ay, ang konsepto po ng family camp po na yun ay family culture. Na kung saan kung ano ba talaga ang disenyo ng Diyos pagdating po sa pamilya. At nandun din na baka may discuss din po doon yung role ng mga children, husband and wife. So, buong biblical concept po ng pamilya ang pag-uusapan po natin doon. So, yun. Siguro po, isama na rin natin, makapag-start na rin po tayo siguro na mag-meeting para po sa family day naman po natin. Tayo naman po dito para sa church po natin ay makapag-usap-usap na rin po kung kailan po natin gaganapin. Kung ito ba ay isasabay natin sa itong summer or tayo po ay di sasabay or ano. So, papag-uusapan po natin. Depende po sa mapag-uusapan po natin ng mga kapatid. Sige po, sa ating pong pagwawakas ay tinayang ko po ang lahat na tumayo. At kung paano po natin to sinimulan ng isang panalangin ng pagsamba, ay wakasan din po natin to sa panalangin na pinupuri at sinasamba ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ayan, prayer. Bago po tayo dumako ay sige po, kunin po natin tong pagkakataon para po ipanalangin si Kuya na siya po ay aalis para po sa kanyang trabaho, nawa ay gabayan po siya ng Panginoon. Ama naming banal, sa oras po na ito ay ipinagkakatiwala po namin si Kuya na siya ay mapapalayo Sambuanga, O Lord, na kung saan doon po isang linggo po ang duty niya doon. Ama, dalangin po namin ang pag-iingat at pagsama niyo po kay Kuya sa mga araw na ilalagak niya po doon. Nandun po yung pagtitiwala po namin, Ama, na siya po ay sasamahan niyo po at iingatan niyo po. Bigyan niyo po siya ng karunungan at katalinuhan sa mga agenda niya po na gagawin niyo po. At higit, O Lord, ay samahan niyo po siya. Pagpalain niyo po siya, Ama, sa kanyang trabahong ito. At dalangin po namin na patuloy niyang maranasan ang pag-ibig, ang inyong pong biyaya, at sa kanyang pamilya, O Lord, ay patuloy niyo rin pong maranasan ang inyong pong pagpapala sa kanya. Kaya Lord, inilalagak po namin si Kuya, pinagkakatiwala po namin siya sa iyo, na sa buong pag-i-stay niya po ay nandun po ang presensya mo, nandun yung provision mo, nandun ang protection mo po para po sa kanya. Kaya Lord, ikaw na po ang siyang kumilos sa buong pag-stay po ni Kuya doon. Lord, dalangin din po namin sa oras po na ito, muli ang mga negosyo ng aming kapatiran. Ito pong Dig's Coffee dito sa Frances, sa Makati, ang Cafe 925, ang Daily Grind, ang Bella Mama. Ito pong mga coffee shop po na ito, O Lord, ay patuloy po namin ipinagkakatiwala at itinataas po sa inyo. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po silang samahan kung paano po i-manage ng maayos, ng tama, at naayon po sa inyo pong kalooban ng itong mga negosyo po nila ito. Dalangin po namin, O Lord, na patuloy mo itong pagpalain abundantly, O Lord, upang sila'y patuloy din magpapala. Sa kanilang mga employee, O Lord, ay patuloy silang maging pagpapala.
Palaguin mo sila, O Lord, upang makapaglingkod pa sila ng lubusan. Mula sa management, O Lord, dalangin po namin ang sapat na karunungan at katalinuhan, O Lord. At dalangin din po namin sa mga kapihan pong ito, O Lord, na ang bawat customer na papasok po sa kanila ay makaranas ng kapahingahan. Hindi lang sa masarapan sa kape, kundi lubusan na magkaroon ng relaxation. At hindi lang relaxation, O Lord, nawa ay kasangkapanin mo itong mga kapiyang ito, itong mga negosyong ito, upang maipahayag din ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong kabutihan, at ang magandang balita, O Lord. Kaya Lord, patuloy po namin silang ipinagkakatiwala at tinataas. Tinataas din po namin ang construction po ni Lola Ada at ni Kuya Marlon, ang PhilWeb ni Kuya Larry, na patuloy niyo pong pagpalain. Patuloy niyo po kayo po ang magdala ng mga proyekto po sa mga company po na ito. Pagpalain niyo rin po sila, samahan niyo rin po sila kung paano ito papatakbuhin ng maayos at tama ng naaayon po sa inyo pong kalooban. Palaguin mo po sila, Ama, upang patuloy silang makapaglingkod. At Lord, ganoon din po, dalangin po namin sa bawat isa po na nandito ang pagpapala po na magmumula po sa na sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Ama, dalangin po namin na kami po ay inyo pong ingatan at samahan sa aming pag-uwi. Dalangin din po namin na kami ay maging pagpapala sa mga mahal po namin sa buhay. Sa kapatid, sa asawa, sa kaibigan, o sa maging mga kagalit namin, O Lord, ay maging pagpapala kami na makita si Kristo sa aming buhay. Nadalangin namin, Ama, na itong panibagong linggo na darating sa aming buhay ay maranasan po namin ang inyong pong pag-iingat, ang iyong provision, ang iyong pong guidance, ang inyong pong deliverance. Dalangin po namin sa pagbalik po namin sa aming kanya-kanyang trabaho, ay dala po namin ang inyong pong presensya, kasama po namin ang inyong pong presensya. Kami po ay ingatan at samahan niyo po sa aming mga trabaho. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, ng katalinuhan, upang magampanan po namin ng maayos ang aming trabaho. Nagagawin po namin ito para magbigay po ng kaluwalhatian po sa inyo. Na ang trabaho po namin ay paglilingkod din po namin sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na maging asin at ilaw kung nasaan man kami, nasa trabaho man kami. Ganon din po sa aming mga estudyante na nandito, O Lord, ay pagpalain niyo rin po. Bigyan niyo rin po ng karunungan at katalinuhan sa kanilang pag-aaral. Na kung saan paano niyo po sila sinamahan sa umpisa, ay ganon din po niyo sasamahan sila sa huli hanggang sa kanilang pagtatapos. At dalangin po namin sa mga estudyante po namin ito, ay inyo po silang ingatan. Ingatan na wag po silang matangay ng mga bagay dito sa mundo. Tulungan niyo po itong mga estudyante po namin ito na maging ilaw at asin sa kanilang paaralan. Na makita sa mga estudyante po namin ito ang Kristo sa kanilang pong buhay. Kaya Lord, patuloy po namin ipinagkakatiwala. Patuloy rin po namin itinataas ang aming pong iglesia. Patuloy niyo po itong pasaganahin, palaguin ng naaayon po sa inyo pong kalooban. Nawa, O Lord, ang iglesia niyo po ito ng The Lord Reign Christian Church ay i-produce yung mananampalataya na naisin mo, a certain kind of worshiper, a certain kind of true believers, O Lord, na talagang naisin mo at gusto mo na mananampalataya ang makita po sa iglesia ng The Lord Reign Christian Church. Patuloy niyo po itong gamitin upang umabot ng mga kaluluwa. Gamitin niyo rin po ang gawain po namin sa Greenfields, O Lord. Patuloy niyo rin itong pasaganahin, O Lord. Kaya Lord, lahat po ng ito ay ibinabalik po namin ng mayroong papuri at pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ako po ay naniniwala na na-enkwentro po natin ang ating Diyos. Amen po ba? At sabi po ng Panginoon, sabi po ng Diyos sa kanyang salita na kapag pinronounce po ang kanyang pangalan ay pagpapalain niya. Kaya mga kapatid, tanggapin niyo po ang pagpapala mula po sa ating Panginoon. May the Lord bless you and take care of you.
May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang triple A. God bless everyone. Jesus loves you.